Hindi ko na pasasampahin 'to sa Net 25, 'no? Eh, wala, parang nanghuhula lang ho, mga bossing. Ngayon, mga kababayan, pumunta tayo ngayon, dito mismo kay Katunying versus Rodante Marcoleta. Rider, Ito na agad, ito na agad. Oh, kung maalala niyo ho, mga kababayan, eh, meron ng mga araw, may mga panahon o buwan na bumabanat eh si Katunying dito kay Rodante Marcoleta. Hindi man lang rekta, no? Hindi man lang rekta. Nakalimutan ko na yung mga ibang mga topic ng pagbanat ni Katunying kay Marcoleta. Pero ito ho, mga kababayan. Kapag ka hindi mo inintindi yung sinasabi ni Tunying, iisipin mo, wala, normal lang yan. Kumbaga, hindi naman bumabanat si Tunying. Pero kapag ka inintindi mo mismo yung kanyang mga sinasabi, ay, hindi siya pumapabor sa sinabi ni Marcoleta. No? Pakinggan nyo ho, mga boss. Oh. merong nagsasabing itong si Marcoleta, traitor to eh. May mga ganon. Traitor. Hindi ho natin sila masisisi kung sinasabi o yun yung iniisip nila kay Marcoleta. Dahil nga, lalong-lalo na po dyan, no, sa Kalayaan Island Group. Atin na. 1950s pa. Pero gusto pang isuko. Tapos ang sasabihin ni Rodante Marcoleta, ay wala naman po ako sinasabing ganyan. Hindi ko naman po gustong isuko yung West Philippine Sea. Hindi ko naman po gustong isuko yung Kalayaan Island Group. Eh, inedit po yan. Tinanggal nila, pinutol nila yan. Ganon ang paliwanag. Sabi ko nga ho sa inyo, para maging isang Rodante Marcoleta ka, kinakailangan mo ng talagang balde-balde o talagang sobrang kakapalan ng pagmumuka para maging isang Rodante Marcoleta ka. Bakit ho? Mahirap ho kasi talaga, mga kababayan. No? Napakahirap po yung ginagawa nila Marcoleta na sinabi mo na nung isang araw, tapos sasabihin mo sa susunod na araw na hindi ko po sinabi yan. Kailangan nyo po ng sobrang daming pagiging makakapal o pagiging makapal ang muka sa mga ganong bagay ho. No? Kahit na ipagtama pa o ipagtapat pa yung dalawang video ni Marcoleta, itatanggi pa din niya na sinabi niya yun eh. Gagawan niya pa din ng paraan eh. Kakambyo pa din ho yan eh. Di ba? Chinador to eh. Chinador daw. Parang gano'n. Ganon? Meron ganon? Chinador? Chinador daw. Ibig sabihin siya ay makapili para sa China. Baka China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? Madami. Simple nga lang eh. Yung atin na gusto pa isuko. Yun lang. Tapos na. Di ba? Biruin mo, may mga mayor, may mga vice mayor, merong mga barangay, may internet na nga doon eh. Malamang sakop ng Pilipinas ang internet dyan eh. Hindi naman pwede kumuha sa ibang lugar yan. Tapos gusto pa isuko. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcoleta rito na taken out of context daw. Yung binanggit. I-play ko ulit para malinawan natin kung ano yung sinasabi ni Marcoleta na taken out of context daw ho, mga bossing. Na, kumbaga, iniiba daw ho nung mga kagaya natin yung kanyang sinabi. Iniiba daw po yung ibig sabihin nung kanyang sinabi. I-play ko pa? Huwag na. Alam ko naman na alam nyo lahat na yon at napanood nyo na. Pero si Tunying, ipapaliwanag ho. Niya na i-give up na yung AIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo eh. Yung pinadala ni Jen Subarjaga. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta yun kasi... Nakita mo, miski ho sila, mga kababayan, iisa lang din po ang pagkakaintindi doon sa mga sinabi ni Rodante Marcoleta. No? Na isuko, i-give up yung KIG. Di ba, Sir Archie Beroya, bakal ang mukha ng buwaka ng inang yan. Si Marcoleta. Ay, sabi mo niyan ni Sir Archie Beroya. Di ba yun lang ho, mga kababayan? Wala na akong ibang makita na
paliwanag o ibig sabihin doon sa mga sinabi ni Rodante Marcoleta. Dante. Oo, kapag ka yung tayo periodista, kumbaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga Malinaw eh. ano ba talaga ang bahagi doon ng out of Out of context? context. Biruin nyo sila. Talagang bago po yan mag-umpisa o bago po magprograma yan, iintindihin nilang maigi yung mga bawat salita. Katulad at kagaya din ho natin mga kababayan. Bago tayo humarap sa camera, bago tayo mag-live, talagang iintindihin natin mismo yung mga sinasabi nitong mga politiko ho, mga bossing. Eto papakita ko sa inyo pagkatapos nito So, Kumbaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga? malinaw eh. Ako ho, hanggang ngayon, pinapaniwalaan ko pa din ho, mga kababayan, na talagang yung mga paganyan ni Rodante Marcoleta, kagaya nung There is no such as West Philippine Sea, sinusubok niyan ang mga Pilipino. Sinusubok niyan ang mga Pilipino. Kakagatin ba ng Pilipino ito? No? Kapag kinagat at pinaniwalaan ako ng mga Pilipino na kailangan isuko yung KIG, di okay, puntos para sa China yon. Dati pa lang dating pa lang, ako'y naniniwala. Sa panahon pa lang ni Rodrigo Duterte, ako'y naniniwala. Yung mga Pilipinas, province of China, sila ang may pakanaho nun. Yun ang nakikita ko. Subok. Lagay mo, Pilipinas, probinsya ng China. Diba? Tingnan natin kung kakagatin ng mga Pilipino. Tapos pangalandakan natin kung ano ang ganda sa China. Diba? Ganun no. Pero ang kagandahan po, nananatili ang mamamayang Pilipino, nananatili po ang majority ng Pilipino na ipagtanggol at tumindig po para sa ating bayan. Sabi ni Annalyn Ando, live ba to? Live na live. Laila Rapanan, shout out po sa inyo, madam. Tuloy. Ano ba talagang bahagi doon ng out of Out of context. Wala ho talaga. Iisa lang ang ibig sabihin ho nun. Same lang din po. Kagaya nung there is no such as West Philippine Sea. At naniniwala ho ako, hindi ho hihinto. Hindi ho hihinto itong mga ito, no? Sa mga ganyang ginagawa nila, mga bossing, para sa China. Susubok at hindi lang ho ito yung magiging huli, mga kababayan. Ako'y naniniwala na meron pa pong mga susunod na mga gagawing mga pagsubok o mga testing the water ang kampo ng mga DDS po. At etong mga utu-uto na mga DDS naman ng mga ito, lulunukin na lang ho, mga kababayan. Okay na ho sa kanila yon. Importante, narinig nila yung mga idol nila.